So, isipin mo sa mga yan kung ano yung kaya at gusto mong ibigay sa mga customer mo. May mga idea ka ba para sa pag-improve ng tindahan mo? Ipapaayos mo ba yung tindahan mo para mas appealing or mas magandang tignan yung tindahan mo? Magpapalagay ka ng patungan dyan para mas maganda ang pagdi-display mo at mas madali. So, bago yan, hello po, ako po si Lizelle Domdom, ang yung tindera from Batangas. Kung may mga produkto sa sari-sari store na hindi talaga nabibili ng customer, narito yung ilan sa mga suggestion ko. So, number 1, tanggalin sa stock. Kung hindi naman nabibili ang produkto, maaaring tanggalin muna yung stock mo dyan para hindi naman masayang. Tapos, i-consume or gamitin nyo na lang. Ayan, pag alam mo nang tumatagal na dyan sa gondola, magbigay ka ng discount para may pag-asa pang mabili. I-presyo nyo sa kapital or puhunan para balik puhunan. At least hindi ka nalugi. I-bundle mo sa panindang mabili. Kunwari, sa gin bilog, 80 pesos ang gin bilog. Tapos, yung juice powder na hindi masyadong nabibili, presyohan mo ng 20 pesos lang. I-tie up mo doon sa gin. So, 100 pesos yung bundle. So, nabibenta yung gin. Bahala na si customer kung anong gagawin niya doon sa juice. Basta, nagbayad siya ng 100. Siyempre, may option sila kung anong gusto nila. Pwede rin mo ring babaan yung tang juice, gawin mo 15 pesos or 18 pesos para kahit papano mura-mura ang ma-avail ni customer. So, pwede rin dito, ilagay mo dun sa palabunutan, di ba? Uso sa tindahan yung DIY palabunutan. Nag-trending minsan, yan sa mga sari-sari store group, maraming gumagawa ng DIY palabunutan. So, kung gusto mo naman, hindi ka na gumawa ng DIY palabunutan, spin the wheel. Gawin mo siyang pa-premyo doon sa spin the wheel. Meron kasing app diyan sa cellphone na pwede mo i-download, tapos spin the wheel, papipindutin mo yung mga suki mo, magbabayad sila sa kada spin, tapos ang premyo ay yung mga ganun. So, i-display mo lang diyan, ilagay mo spin the wheel. Pwede ring iparaffle mo, dito kasi uso yung paraffle, ang tawag ay ripa. Sa isang basket may mga grocery, may mga sabon, tapos magpapataya sila, ang numero ay galing sa STL, tapos bubulahin yun. Kung sino yung number na nanalo, kung sinong tugma doon sa tumaya, so yun yung nanalo. Eto, kung masipag-sipag ka, gawin mong panibagong produkto, lalo na doon sa pagkain ha, gawin mong panibagong produkto, yung isang produkto na hindi mabili. Na-share ko na dati, yung meron akong gatas na sobrang laki, 680 grams. Trinay ko magbenta, isa lang binili ko. Ngayon, walang bumili kasi diba, sari-sari store tayo, more on retail tayo, more on maliliit na products lang tayo. So, pag malaki, mahirap na ibenta. So, ako, 2 months before ng expiration, kasi pag may mga paninda akong hindi mabili dito, hindi na ako mapakali. Pag alam kong tumatagal na siya sa display, ginagawa ko na ng paraan kung paano mabenta yung isang produkto. So, yung gatas na yun, nirepack ko sa lagayan, yung plastic lagayan ng paminta. Nirepack ko siya doon, tapos binenta ko siya ng tig pa 5 pesos, hindi ko na matandaan, sobrang tagal na nun. Parang tig pipiso, pero na-share ko yun sa aking vlog. So, yung gatas, hanggang maubos siya, bago mag-expired, napaubos ko siya ng paripak-ripak. Kasi, di ba uso yung mikmik. Meron pa tayong binibenta na yung nasa mahabang stick na gatas yung laman. So, naisip ko, gusto ng mga bata yung gatas. So, yung ginawa ko, nilagay ko yung Bear Brand sa plastic, sinamahan ko ng konting asukal. Binenta ko ng tig 2 or tig 5 pesos. So, ang bilis na ubos ng mga bata. Make sure lang na selyo siya, kasi yung gatas pag na-expose sa hangin ay namumuo. Ayan, kaya dapat, pag tindera ka, dapat magaling ka mag-sell stock. Isi-sell stock mo yung mga products para mabenta ito. So, for example, kahapon, merong bumili sa akin ng Coco Mama. Ang hinahanap niya ay Coco Mama. So, ganitong ginawa ko. Bibili siya ng 2 Coco Mama. 35 isa, 70 pesos yung dalawa. So, kailangan niya 2. So, nagsuggest ako itong UFC Coconut Cream. Ito ay 400 ml. Ito naman ay 200 ml isa. So, sabi ko sa kanya, ito na lang bilhin niya kung gusto niya ng 2 Coco Mama. Ito ay katumbas nitong 2. Ayan. Ito ay pag binili niya 64. Tapos ito ay pag binili niya 70. Nakatibid siya ng 6 pesos. Kaya, nabenta itong UFC na hindi masyadong nabibili. Sabi ko sa kanya, okay lang kung ito yung bilhin mo, Coco Mama, kung ito yung bet mo, pero sinasuggest ko sa'yo, mas makakamura ka dito sa UFC na nasa can. Ito ay gawang UFC, alam mo naman ang UFC, maganda yung mga products niyan. Tapos nakatipid ka pa ng 6 pesos. So, napabili siya. Yun na lang ang binili niya, yung UFC. O at least nabawasan yung stocks natin na hindi masyadong mabili. So, ganun yung gawin nyo pag meron kayong items na, di ba, mas nakakamura sila kung kumpara sa isang items. I-suggest nyo, mas matutuwa pa sa inyo yung customer. Tapos, meron tayong mga customer na walang pakialam kung ano yung iabot mo sa kanila pag bumili sila. Kunwari, bibili sila ng shampoo, tapos itatanong mo kung ano, ang sagot sa iyo ay kahit ano na lang. So, ibigay mo yung hindi masyadong mabiling shampoo, or candy, or dilatang sardinas, ganun. So, pwede mo ring i-donate na lang yan. Kung hindi talaga siya mabenta, maaari mo siyang i-donate yung mga produkto sa mga nangangailangan. Ipamigay mo sa Pasko bilang regalo sa mga suki mo. Siguraduhin mo lang na 2 weeks hanggang 1 buwan pa bago ang expiration.
pag gagawin nyo yan. Kasi para okay pa yung quality ng item at hindi naman nakakahiya sa makakatanggap. Kasi para sa akin nakaka-offend na makatanggap ako ng expired products. Bibigyan ako expired product. Kaya dapat lagi tayo naka-monitor doon sa mga expiration date ng mga paninda natin. So, the best way ay mag-return sa supplier. Kung posible, kung may supplier ka, mag-return ka sa supplier ng mga produkto para makapag-refund o makapag-exchange ng ibang produkto. Pero sa kaso ko, wala kasi akong supplier ng mga ganong mga ahente. So, dito sa pagdi-display natin ng paninda, malaking factor na dapat tama yung pagdi-display natin ng paninda. I-display natin yung mga slow moving para makita agad ng customer pag bungad ng bintana. Katulad sa akin, nandito yung bintana, tapos diretso yung mata nila dito. So, yung mga naka-display dyan, yung hindi masyadong mabilis yung bentahan. Katulad yung mga wow ulam, so yung mga ganyang products, ayan, para kita agad nila. Katulad yung mga Mang Tomas, para kung hindi man yan yung bibilihin nila, at least nakita nila, matatandaan nila na meron kang panindang ganyan para sa susunod. Alam na nila na meron ka at mabibili nila yan sa susunod. So, ito yung mga items ko na nasa bungad. Ayan, yung mga baking soda, mga Star Margarine, saka mga Nestle cream. So, importante talaga yung pagdi-display din para hindi tayo matenggahan ng mga paninda natin. So, yung mga madalas bilhin, katulad ng mga tuna, nakikita nyo naman nasa sulok siya. Pati itong mga brand ng sardinas dito. Yan, kahit hindi mo siya ipakita sa customer, hinahanap pa rin yan, binibili pa rin yan. So, katulad nito, ayan, ito is slow moving, hindi naman lagi may nagluluto ng ulam na ginagamitan ng mga yan. Pero, diyan ko inilagay para at least matandaan ng mga suki natin or mga customer natin na meron tayo niyan. Para sa susunod, dito na ang diretsyo nila. Ano? So, ganun din sa mga chichirya. Ang pagdi-display ko, syempre, yung mga slow moving din ang tina-target ko na makita agad nila yung tatak. Tapos, meron pa tayong istante dito, mga kasari. So, yung aking mga items na alam ko na mas magiging mabilis yung pagbebenta nila kung nandyan sila sa bungad. Ayan, kasi yung mga yan ay may mga expiration. So, kailangan mabilis ang bentahan natin dyan. So, yung mga pwede nilang pagpilian nandyan, pati na rin sa biskwit. So, ganun ang gawin nyo kung saan makaka-display na mas kaaya-aya yung ating mga paninda na mas mabilis maubos. Katulad dito mga homemade products, mga kasari. Yan ay kailangan maubos ka agad yan kasi mabilis yung expiration nito. Katulad nitong mga biskwit na ganito. Ayan. Yung mga homemade na biscuit. So, kailangan maubos din kaagad yan. So, pati itong mga bangus, ayan, yan mabilis ko muna pag natenga sa lagayan. So, kailangan nakikita din yan ng customer para mabilis maubos. So, ganun lang. Sa ating mga kape, lagi namang hinahanap yung ating mga kape. Kaya okay lang na nandyan sila sa taas. Kasi yung ating mga suki may kanya-kanya na yan silang lasa na gustong kape. So, hahanapin pa rin nila yan kahit nakatago. So, ganun din sa mga juices. Yung aking mga gatas ay nakabungad din para madaling makita ng ating mga customer. So, yun mga kasari. Ayan yung aking mga stocks. So, ayan lang guys. Sabihin nyo itong sobrang haba na ng video ko. Kaya, meron pa sanang kasunod. Bakit kaya nakakapag-stock tayo ng hindi mabenta? Pero sa susunod na lang na vlog yun. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa aking YouTube channel. Bye-bye guys. Bye-bye. Ingat. Love you.